na tayo ng Sunday school. Okay. So, natapos natin last week po yung ating second coming. Okay, natapos na natin. May question pa ba kayo sa second coming? May gusto pa ba kayong malaman o meron pa kayong mga nakapinpin na alinlangan sa inyong mga kaisipan? Wala na? Okay. So ngayon, mag-uumpisa tayo ng panibagong lesson. Ang pag-aaralan natin ngayon is about worship. Yung worship kasi, ito yung most common word na ginagamit sa mga Kristyanismo, sa mga Kristiyano mga churches. Almost always, di ba, sa mga born again nga, sabi na praise and worship. Good morning! So, ano ibig sabihin? Ito yung mga words na kinocoin natin. Pero ang tanong natin ngayon ito, alam ba natin kung anong ibig sabihin ito? Pag sinabi bang worship, what does it mean? Sino nakakalam dito? Pag sinabing worship, ano ba ibig sabihin nun? Ang praise at worship pa pareho? Okay, anong worship? Worship, adoration, samba. Pagsamba, adoration, ano? Alam niyo ba kahit na si Google at saka ang lexicon o ang mga ano, hindi nila dinidefine very definitely ang word na worship. Very vague ito. Parang katulad din ito ng love. Parang katulad din ng faith. Marami. Very vague. Oh, diba? Ang sabi nila, ginagawa tuloy ng mga tao na ito ay subjective. Na ang faith o ang definition ng mga ganito ay base doon sa mga tao na nag-i-explain ito. Pero, ano ba talaga ang ibig sabihin ng worship? Sa atin, mga Kristiyano na tayo, tumanggap tayo sa Panginoong Jesucristo, isinuko natin ang ating mga sarili, mga ligtas tayo, pagpupuri, praise yun. So anong difference? Anong pagkakaiba ng dalawa? Praise at worship. Dinadakila mo yung Diyos na lumikha ng lahat. Dinadakila ang ano yun? Praise or worship? Worship. Praise. Dahil dinadakila. Basta ano ba Tagalog ng worship? Pagsamba. Pagsamba. Sige, pagsamba. Pagkilala. Actually, hindi rin napirit na translation yun kasi walang equivalent na Tagalog na word eh. Pagsamba kasi di mo naman may iwasang magtuli. It goes pagbubuo. So it goes together, yung praise at worship. Pero kailangan, alam natin, kasi ginagawa natin eh. Otherwise, baka hindi natin nagagawa. Baka tayo puro praise. Singing to the Lord is praise. Diba? Yung pakikinig natin is praise. Pero kailan tayo nag-worship? O nag-worship ba tayo talaga? Pumupunta tayo sa church, nag-worship ba tayo? Nag-praise? Kasi dapat alam natin. Kasi otherwise, Di ba, saka pupunta sa church, sasamba sa kanya. sasamba. Hindi siya yun. Pero yung salitang pagsamba eh, ano ba ang salitang Ayan, nagagalit natin. Uy, maganda yung bunga. Ano ba ibig sabihin ng pagsamba? Simula na naman yan. Kasi dapat alam natin, ako sasamba ako sa Panginoon. What do you mean? Ano ibig mo sabihin? Saan unang ginamit yung salitang worship? Kailan? I-o-offer yung sarili Sa buong pa Bible. Ano? I-o-offer yung sarili sa Diyos. I-offer yung sarili mo sa Diyos. Alam niyo yung mga sagot nyo? Fractal eh. Ano ibig sabihin ng fractal? Mga bits and pieces. Mga bahagi siya na pag sinasama-sama nyo, makukuha nyo siya. Marami akong binasang libro. Marami akong nakita mga writers. Nag-google pa ako, tinignan ko. Pero hindi ko nakita doon yung totoong ibig sabihin ng worship. Marami nagbibigay ng pointers eh. Meron pa nga, ginagawa nila yung ano eh, ginagawa acronym yung worship eh. May mga definition. Pero the thing is, paglabas natin ng church at pagpasok natin ulit, dapat alam natin kung nag-worship tayo o hindi. Otherwise, walang halaga yung pagpunta natin sa church. Kasi God is not glorified. Hindi mo na-feel na nandun siya. Nandun siya. O, ano ibig sabihin ng worship? Saan siya unang lumabas? Yung salitang worship. Alam niyo ba na ang worship kasabay lumabas ng salitang love? Ano? Ano daw?
Genesis. 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 Genesis chapter 22. 1 to 5. Sino ko na makakita? Pakibasa. Yung salitang pag-ibig at yung salitang worship, diyan siya unang binanggit. Pero tignan nyo yung situation. I-analyze natin yung situation para malaman natin kung ano yung hinihingi ng Panginoon sa atin. Kung ano yung karampatan. Kasi sabi karampatang pagsamba. Ano ba yung karampatang pagsamba? Paano natin malalaman yung karampatan kung yung mismong definition ng gawain na yon hindi natin alam, hindi natin naintindihan? Sige nga. Ano yung kwento na yan? Pansinin nyo. Genesis chapter 22 verse 1 to 5. 22, 1 to 5. Kung sino nakakita, mas maganda Tagalog eh. 5. Genesis. Sinubok ng Diyos. Sige, paunahan. 1 to 5. 22 verse 1 na lang. At nangyari pagkatapos ng mga bagay na ito, na sinubok ng Diyos si Abraham at sa kaniya sinabi, Abraham, at sinabi niya, narito ako. At kaniya sinabi, kunin mo ngayon ang iyong anak, ang iyong bugtong na anak na si Isaac, Ng 5. na iyong minamahal, at pumaroon ka sa lupain ng Moriah, at ihain mo siya roong handog na susunugin sa ibabaw ng sa isa sa mga bundok na aking sasabihin sa iyo. At si Abraham ay bumangang maaga at inihanda ang kanyang asno at ipinagsama ang dalawa sa kaniyang mga alila at si Isaac na kanyang anak. At nagsibak ng kahoy para sa haing susunugin at bumangon at naparoon sa dakong sinabi sa kanya ng Diyos. Nang ikatlong araw ay itinipon ni Abraham ang kaniyang mga amata at natanaw niya ang dakong yaon sa malayo. At sinabi ni Abraham sa kanya, mga alila, maghintay kayo rito, 10 ng asno at ako at ang bata ay paroron doon at kami ay sasamba at pagbabalikan namin kayo. Yan. Napansin niyo ba yung dalawang salita na sinabi ko kanina na binanggit yan? Yan siya unang binanggit, pati yung love, pati yung worship. Alam ko na. Meaning, offering. Tattoo. I-offer mo yung sarili mo kay Lord. Ibigay mo sa akin ng maganda, paliwanag mo, ibigay mo sa akin ng maganda yung definition para makuha ng lahat. Offering, bahagi yan. Sabi ko nga yung mga sinasabi nyo, bahagi yan fractal. Bahagi yan, buuin nyo siya at makukuha nyo yung definition na wala sa Oxford, wala sa lexicon, at wala din sa mga dictionary. Kahit sa Google wala. Pero i-define ng Bible. At ang makakaunawa lang yan na makakita ay tayo mga anak ng Diyos. Because why? We are the ones required to worship and praise God. Yung ating pananambahan, yung ating pagsamba at yung ating pagkilala, yung ating pagpupuri, yun ang hinihintay ng Panginoon, not of the world. Yung ginagawa ng mundo ngayon na parang mga concert, parang mga ano, hindi yan yung hinihingi ng ating Panginoon at walang pakialam ang Panginoon dyan. Ano yung ibig sabihin ng pag-o-offer, no? So, kunin niyo yung word na offer, offering. Anong ginagawa ng isang nag-o-offer? Anong word yun? Ano yung isang word, no? Na nag-o-offer si Abraham? Ano yung hiningi kay Abraham? Ano yung hiningi kay Abraham? Yung mahalaga sa kanya. Pinakamalalaga. Anong ginamit na salita? Iniibig mo? Ano? Iniibig ba o minamahal? Ano ba nakalagay dyan? Pinakamamahal. I-require ng Lord, pag tinignan niyo yung verse 1, nasabi doon, sinubok ng Panginoon si Abraham. Ngayon ano ito? Gusto ng Panginoon na si Abraham, patunayan niya yung kanyang pag-ibig sa Panginoon sa pamamagitan ng pagbibigay ng ano? Nung kanyang pag-ibig mismo. Remember, nung pinangakuan si Abraham at si Sarah na sila ay magkakaanak at gagawing father of many nations at yung kasing dami ng buhangin at kasing dami ng stars ang pangako sa kanya ng Panginoon. Tapos all of a sudden, ngayon, ang hinihingi ng Panginoon, nire-require sa kanya yung kaisa-isang niyang anak. Pero napansin niyo ba kung ano yung naging ugali o naging sagot ni Abraham? Nakita niyo yung demeanor ni Abraham?
Nung sinabi ng Panginoon, Abraham, ano sabi niya? Here am I, Lord. Kunin mo ang iyong anak at ihandog mo sa akin. Napansin niyo ba kung nagdahilan si Abraham? Napansin niyo ba kung nakipag-bargain siya sa Lord? Lord, isa na lang itong anak ko eh. Pati hingin mo pa. Narinig niyo ba, nakita niyo ba dyan na nagreklamo si Abraham? Si Lot nung nahirapan, nagreklamo eh. Pero si Abraham, gaano ang pag-ibig mo sa Panginoon na yung sarili mong anak na kaisa-isa. Pansinin niyo yung salita dyan, only son. Only. Diba? Kasi hiningi ng Panginoon. Kung tayo yung kaya, sa atin gawin yun, sa atin hihingin yun, bibigay mo kaya. Away. Kailangan di ka pala mag-alinlangan. Walang alinlangan pagpunta mo sa ano. Buuin nyo. Ano ibig sabihin? Yung offer mo sa sarili mo sa Diyos na walang Ano pag-aalinlangan. ano yung offer mo Ang particular? hirap ng exam. Living, Yung love, gamitin nyo siya. Yung ano mo, yung pananampalataya mo sa kanya, pagmamahal mo sa Diyos. Pagtiwala ng buo. Pabigin, tulungan ko kayo. Sa Ten Commandments, kauna-una ang utos. Ano sabi doon? Bagay, God. Oo. Yung pagmamahal sa Diyos. Sige, buuin nyo na. Tandaan nyo ha, itong definition natin, wala sa lexicon, wala sa Cambridge, wala sa anumang dictionary, kahit sa concordance, wala. The word worship is very big, na bawat mga Kristiyano Ibigin mo ginagamit yung salita pero hindi nila naintindihan kung ano ibig sabihin. Ibigay mo ang Diyos na ng, higit pa sa buhay mo. ng buong puso at saka ng buong... Nandun na. Tama na yan. Ilatag nyo na maganda. Ibigay mo ang Diyos ng yung buong puso at walang pag-aalinlangan. At puno ng pagmamahal. May gamit ang mga resibo eh. Yan ako nagsusulat. Pagkatapos sinatapon mo na. Ano ibig sabihin ng ano? Ano si Isaac? Nung dinala siya ni Abraham, si Isaac? Anak. Sacrifice. Anak niya, di ba? No po. Ano ang tawag ng Panginoon kay Isaac? Para kay Abraham? Iniibig mong anak. So what is worship? Kasi yun ang hinihingi ng Panginoon eh. Yun ang makalulugod sa Kanya. So meaning to say, doon sa same chapter na yun, ginamit yung love. Tandaan nyo ha, love was first mentioned in Genesis 22 tungkol kay Abraham at sa paghahandog niya sa kang anak. Ang worship was also mentioned in Genesis 22. Magkasama sila sa isang chapter. Meaning to say, worship is equivalent to love. Love is equivalent to worship. Pero anong klaseng love? Yung human love ba is equivalent to worship? Define! Define nyo! Galawin yung mga brain cells nyo dyan. So what is worship? Genesis 22, verse 1 to 5. About yun sa pagsasacrifice ni Abraham ng anak niya. Kasi sabi ni Abraham, di ba? May iwan mo na kami dyan, aakyat kami doon at mag-worship kami, sasamba kami sa Panginoon. Meaning to say that the act of giving Isaac to God is an act of worship. Pero it is an act. Act lang yun. Pero what is worship? Ano yung worship talaga? Kasi kung act yun, ibig sabihin, there is something that drives you to do it. Merong nagtutulak sa'yo para gawin yun. Pero ano yun? Ihandog mo ang iyong sarili sa pagsamba sa Panginoon. Yeah, ano nga? Adoration. Kasama yan. Actually, ito pa, isa pa. Bibigyan ko ng halimbawa. Sa prayer ng Lord Jesus Christ, tinuruan tayo manalangin, di ba? Sabi doon, Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Yung passage na yon is a word of worship. Yung adoration is bahagi siya ng worship. Pero what is worship? Simple lang siya pag natutunan nyo. At pag natutunan nyo yun, it defines the whole act na gagawin mo para sa iyong Panginoon. Kung mahal ni Abraham ang anak niya at mahal na ang Diyos at isasacrifice niya yung anak niya, anong action yun? What does that say? Pag may minamahal ka, may mahalaga sa'yo, ibibigay mo doon sa minamahal mo, ano yung action na yon? Sacrifice. Ano pa? Sige, mabubuo nyo yan. Worship is what? Kapit na. Worship is love and sacrifice. Ano?
Love with one another. Malapit na. Yun yung attribute ng Sige. Surrender. It is an act. Qualification yan sa worship. Without surrender, hindi ka nag-worship. So bahagi din yan. Ano kukuha nyo kasi yung mga pointers eh. Pero yung mismong definition, yung mismong ang tawag dito, yung mismong bigat, yung defining the word and the act, yun Tiwala. ang kailangan natin. Bahagi yan. Tiwala. Kasi si Abraham, di ba, na sinabi sa kanya, bigay mo sa akin yung anak. Napansin nyo, hindi nagdahilan si Abraham? Ang sabi ng Panginoon, paparamihin ko ang ano mo, tapos yung kaisa-isa mong anak, paano ka dadami ngayon? Yung isang kaisa-isa mong anak, hihingin pa ng Panginoon. Saan manggagaling yung lahi mo? Eh during that time, 900, di ba, 99 o 100 years old na si Abraham. Panganganak pa, magkakaanak pa kaya si Abraham? Oh. Palagay ko dyan, yung pinaka-main word niya is giving. Giving. Giving? Giving your giving your everything na minamahal mo. Sabi, point doon. Lahat. Nandun na yun. Pero tandaan nyo to giving your loved one doesn't mean that you sacrifice your loved ones for your pastor. Magkaiba yun. Yung maraming naluloko ngayon ng mga reliyon, sinahandog nila yung kanilang mga anak doon sa pastor dahil alam na, akala nila nag-worship sila sa Lord by giving and surrendering their sons and daughters. Kaya ang point yun, yung mahalaga sa'yo, lahat ng mahalaga sa'yo, pagkakalog mo sa Panginoon. So, bigyan natin, gawin na natin, i-define natin, what is worship? I-construct niya na may maganda yung salita. Parang exam, no? Ano ba ang worship para sa akin? What does it mean to worship God? Nagsisimba tayo, are we doing worship or are we just praising? Magkaiba yun eh. Kasi ang praising ganito. Si Pastor Joel, eloquent yan magsalita. He's a good preacher and he leads the church. That's praising. Bakit? Pinupuri ko lahat ng tricks na nakikita ko na ginagawa niya at yung magaganda. That's praising. Pero when we worship, it is a different thing. Iba yung worship, mas mabigat yun at mas required yun. Alam niyo ba na simpleng-simple lang, nasabi niyo na lahat ng sagot, pagdudugtungin niyo lang. Worship is love kayo lahat ba? Mag-isip kayo. Siret. Ano na? Love of Offering. balik tayo nyo. Offering of love. Sacrifice of love. Worship is basically sacrifice of love. Pero yung love na tinutukoy dito, this is not human love na katulad ng sa atin. Na pag nag-ibig tayo, meron tayong mga reservations. Tandaan mo ang tao, pag nagmahal, may reservation. Pero yung sacrifice of love na hinihingi ng Panginoon is without wavering. Iba to. Pansinin niyo si Abraham, nung hiningi yung kanyang anak, hindi siya nagtanong, hindi siya nag-question. He just obey and follow. So ano ibig sabihin? Dito sa sacrifice of love na to, number one part, yung sinabi nila na it is surrender. Fully surrendered. Kasi kung fully surrendered ka, meaning to say, you give up your right. You give up your volition, you give up everything. At susunod ka dun sa iyong Panginoon. He is your God. Kaya nung sinabi ng worship me, at huwag ka magkakaroon ng ibang mga Diyos, it means anything na magda-divert sa iyong attention sa iyong Panginoon is what? Is another God. So ano ibig sabihin? Worship is the sacrifice of love in its deepest intensity. Ano ibig sabihin? Kung love is surrender, meaning to say there is something in your life na kailangan mong isurrender sa Panginoon and give up. Ang tanong, nung pumunta tayo sa church, what are we giving up? Kung wala tayong gini-give up, pagpunta natin sa church, we are not worshiping. Because you are not surrendering anything. Tandaan natin, nung sinabi kay Abraham, at papakita ko rin sa inyo kung paano ito na-tie up sa salvation natin. Kaya ang worship is a part of our salvation. Now, look at it. Ang sabi sa Genesis 22, di ba? Hiningi ni Abraham. One, pinrepare ni Abraham ang sarili niya at yung kanyang handog.
bago siya pumunta doon sa binigay na location ng Panginoon sa kanya. Pangalawa, he is ready to do it without question. Hindi ba yung anak niya nilagay niya yung panggatong, iniga niya yung anak niya. Ang kailangan na lang, gigilitan niya na lang ng leeg. Kasi during that time, pag nag-sacrifice ka, hinihiwalay ang blood. Kasi ang blood will symbolize the blood of the Lord Jesus Christ, and the body is the body of Christ. Ngayon, paghihiwalayin yun, gigilitan na ni Abraham yung anak niya. Pansinin niyo nung kinuha ni Abraham yung kanyang walang sinabi sa Bible na nakipag-usap o nakipag-bargain pa si Abraham. He is willing to do it. Pero nung nakita ng Panginoon yung action, pinadala ng Panginoon yung angel at sinabi sa kanya, Abraham, don't do it. Huwag mong saktan si Isaac. Pansinin niyo rin ito. Ano ba yung hinihingi ng Panginoon sa atin? Ano ba yung sinasabing karampatang pagsamba? Meaning to say pala, kung pumupunta ka sa church para mag-hallelujah, mag-praise the Lord, kumanta ng mga hymns, makinig ng salita ng Diyos, you are not worshiping yet. You are praising, yes. Pero you are not yet worshiping. Why? Because you are not surrendering anything yet. Wala ka pang isinusuko. Kaya nga hindi maaari na naging Kristiyano ka tapos hindi ka nagre-repent. Hindi pwede. Kapag nag-repent ka, ano ibig sabihin? Ano ang ibig sabihin ng repentance? Lagi nang naituturo sa pulpito yun, lagi niya naririnig. Repentance is what? Ano ibig sabihin ng repentance? Change of mind. Change of mind. Meaning to say you are willing to surrender your own what? Life. Pero tignan nyo to ha. Sino ba si Isaac kay Abraham? Yan sa sulat na yan. Tayo sa isang anak. Only son. Meaning to say, sa ating mga tao, anong bagay ang hindi mo ibibigay? Madugtungan lang ang buhay ng anak mo. Sige nga. Siglo, hindi ko anak yan. Pero nung kinailangan sa hospital, sabi ko, opera siya, tatanggalin yung puso niya. Wala kami makuha donor. Sabi ko doon sa doktor, pwede ba yung sa akin lipat mo sa kanya? Sabi ng doktor, hindi pwede. Ang kinukuha ng nila yung mga terminal na, yung malapit ng mamatay o yung mga na-aksidente, na dead on arrival, yun ang mga kinukuha nila. So hindi pwede mag-sacrifice ang buhay ng isa pang buhay. Bawal. Pwede, kidney, kasi pag tinanggalan mo ng kidney, buhay pa rin. Nga, ito. Kung ang anak mo, alam mo, sabi natin, na-operahan ka na, na-donate mo na sa iba yung kidney mo, isa na lang kidney mo, tapos yung anak mo ngayon na-hospitalize. Ngayon, kailangan tanggalin ng both kidney, palitan. Ano ang bagay na gagawin mo? Isa ang mahalaga sa'yo, pinakamahalagang bagay. Alam niyo, mayroong kwento isa. Nagandaan ako sa kwento, pasok lang natin. Merong isang bata, dumating siya doon sa debut niya, 18 years old. Nung sabi ng anak niya, nung bata, nung lalaki, Father, ano ireregalo mo sa akin, debut ko na? Kung magpasok na ako sa adulthood. Tahimik lang yung tatay. Sabi ng tatay, pagdating ng araw malalaman kung anong ireregalo ko sa'yo. Dumating yung time, itong bata, yung anak niya, may butas pala ang puso niya. So, kinailangan siyang dalhin sa hospital, kailangan ko operahan. So, dinala siya sa hospital ng tatay niya, after a few hours, inoperahan. Pagising ng bata, may nagbigay ng puso sa kanya. Sabi ng doktor, compatible kayo in every way, wala magiging problema. Bigyan lang natin ng 6 months, tignan natin kung tatanggapin ang katawan mo. Pero most probably, 75 to 89% tatanggapin yan kasi pareho kayo ng blood type, pareho kayo ng lahat. May compatibility kasi yan bago ka operahan, bago ka palitan. So sabi ng bata, okay po. Tapos sinahanap niya yung tatay niya. Palagay niyo, anong ginawa ng tatay niya? Nakripisyo yung buhay niya para sa anak niya. Tapos may letter yung tatay niya. Sabi niya, that's my gift to you. Happy birthday, anak. Siya nagbigay. Yung buhay niya, yung binigay niya sa anak. Now this time, si Abraham, very healthy yung anak niya. At magiging yun ang lineage niya. Hiningi ng Panginoon sa kanya. Ano ibig sabihin? Isaac is everything to Abraham. So the Lord requires your everything to sacrifice for Him. That is worship.
Pero pastor, dun sa kwento, katanggap-tanggap ba kay Lord yung sasakripisyo mo yung puso mo para doon sa anak mo, mamamatay ka eh. Yun yung tinatawag na Sacrifice of life. yung definition natin ng worship. That is sacrificing. Subject talaga yung life. Sacrifice of love. Now ito, bakit ganun? Bibigyan natin ng sagot yung ano mo. Katanggap ba sa Panginoon? Now look at this. Yun. John 3:16. Sino nakakatanda ng John 3:16? Ano ibig sabihin nun? Yeah. Itatali ko ngayon sa inyo ang John 3:16 at saka Genesis 22. Tandaan nyo, ang humingi ng pagpapatunay na mahal siya ay ang Panginoon. Hiningi niya kay Abraham, if you love me, give me this. Patunayan mo pagmamahal mo sa akin. Parang mga babae din, di ba? Pagka nililigawan kayo, naghihintay kayo ng pangako eh. Di ba? Kaya lang may mga lalaki na, bibigay ko sa iyo ang buwan at ang bituin. Di ba? Nung pala, sasama na, makikita mo talaga buwan at bituin. Di ba? Yung buwan nasa mata mo, yung bituin gumagano. Pero ito, the Lord test Abraham. Tinesting ng Panginoon ang pagmamahal at ang ano ni Abraham sa kanya. So Abraham has to prove. Ibigay niya talaga yung kanyang anak. The most important thing kay Abraham, ngayon tanong ko sa inyo, pag pumupunta kayo sa church, what is the most important thing that you have surrendered to your God? Ano na ba ang naisuko mo sa Panginoon? Now, sa John 3:16, ano sabi doon? Tingnan. Sabi doon, for God so loved the world. Sa Old Testament, God is requiring His man, God is requiring His people, sabihin na natin, to prove their love to Him. So He has to sacrifice something to Him. What is the most important? Only Son. Pagdating sa John 3:16, ang sabi ng Panginoon, I love you. Ngayon, ang burden of fruit na kanino? Nasa Panginoon. Kailangan niyang patunayan. Anong ginawa ng Panginoon? He gave His what? Only begotten Son. Abraham was asked to give his only son, pero God has given him His only begotten Son for us as an expression of love. So ano ibig sabihin? Jesus Christ, the Messiah, is the sacrifice of what? Love. So ano ibig sabihin? Kapag ikaw nangako ka ng pagmamahal sa isang Diyos man o tao, you must be willing to sacrifice everything, the most important thing in your life. Otherwise, hindi ka pa nagmahal. Sabi natin mga love yun, mga peki lang yan. Bakit? Kasi kaya natin talikuran kaya natin iwanan. Kaya mga kumain kag-isa na hindi siya inaalala. Pero when you sacrifice everything, kaya nga sinasabi, diba, kapag ang lalaki at babae nagkaisa, sa Bible lagi din ginagawang example ng Lord, ang church as a bride, ang Israel as a bride. Bakit? Ano sabi ng Bible? Kapag ang bride at saka ang groom nagsama, nagiging isang laman. Nagiging isa sila. So meaning to say, kapag nagsasama na kayo, you are into a relationship, there is no you, there is no him, there is no I. There's only we. Kasi isa na kayo. Diba? Hindi ka pwede magdesisyon ng sarili mo lang. Kailangan i-consider mo yung partner mo because you are half. Now, ano kinalaman nito sa worship? Unless you are wed, unless you sacrifice for God, you are not worshiping yet. Yung pagpunta mo sa church, you are praising, yes, pero you're not worshiping. Bakit? Wala ka pang isinusurrender. Wala ka pang tinatalikuran. Wala ka pang iniiwanan na pinakamahalaga sa iyo. So worship is what? The sacrifice of love. Ano ibig sabihin? Pag isinacrifice mo, etong isang definition nito na natuwa ako, ikukunin ko na rin. Yung love daw is the only and final occupation of the heart. Ito ay trabaho ng puso habang panahon. Kapag sinurrender mo ang sarili mo sa Panginoon, hindi siya for a moment. Hindi uso sa atin yung backslide, balik, backslide, balik. No! Pag nag-sacrifice ka sa Lord, yun yung final at eternal trabaho ng heart mo to worship your God. Meaning to say, nung inutos kaya nung inutos sa Exodus 20, yung 10 commandments, pinanguna ng Panginoon doon, thou shalt not have any other gods before me. Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, with all thy mind, with all thy soul. Dinifine ng Lord ang worship. If you want to worship me, then what?
Love me with all your heart, with all your mind, and with all your soul. Di ba lagi kinukoy natin dito, lagi na, kung gusto niyo maging magandang pamilya niyo, gawin niyo ang ulo ng pamilya niyo ang Panginoon. Gawin niyong partner ang Panginoon. But on the contrary, actually, you surrender to your Lord. He is everything. Pansinin niyo to. Pag binasa niyo yung verse na yun hanggang sa dulo, makikita niyo dyan kung ano ginawa ng Panginoon. Nung sinunod ni Abraham, kaya tinawag nila ng Jehovah Jireh yung lugar na yun, tinawag ni Abraham yun because the Lord provides. Pero pansinin niyo pa to. Sa John 3:16, ano ginawa ng Lord Jesus Christ? Pansinin niyo ha. One, God prepared His Son as a sacrifice. Nung bumaba ang Panginoon sa Kristo dito sa lupa, alam niya na siya ay sakripisyo. Just like Isaac. Diba, nung hiningi ng Panginoon kay Abraham si Isaac, inihanda ni Abraham si Isaac. Napansin niyo ba kung ano ginawa ni Abraham? Yung panggatong, napansin niyo ba dyan kung binasa niyo? Kanino niya pinadala? Kay Isaac. Yung mismong igagatong sa kanya, ipagsusunog sa kanya, dala-dala ni Isaac. Napansin niyo ba ang Lord Jesus Christ? Anong dala niya papunta sa cross of Calvary? Cross na yun, ipagpapakuha sa kanya. Yung cross na pagpapakuan niya, dala-dala niya. Kaya nga sabi ng mga preachers, yung ginawa kay Abraham ay foreshadowing the coming of the Lord Jesus Christ. Nakita niyo yun? Yung mismong sacrifice, siya yung may dala ng pagsasakripisyohan sa kanya, pagpapakuan sa kanya. Pero ito pa ang isa. Doon, nung sinabi, nagtanong si Isaac sa tatay niya. Tay, sabi niya kay Abraham, nandito yung panggato, andyan yung kutsilyo. Nasaan yung sacrifice? Diba? Napansin niyo yung sagot ni Abraham doon? The Lord will provide, ito ang pansinin niyo, Himself a ram. Himself a sacrifice. Ngayon, ano yung connection niyo, bakit ram? The Lord will prepare Himself a sacrifice. Meaning to say, when the Lord Jesus Christ came, it is Himself. Napansin nyo? It is God in human form. Sacrificing Himself. Ngayon, bakit ram? Yung kay sa Old Testament, bakit ram ang binigay? Alam niyo ba yung ram? Kasi mayroong ano yan eh. May tawag yan. Yung anak, yung nanay, babaeng tupa, tapos yung tatay. Yung tatay, ram. Diba? Yung nanay, yung baby na yun yung yung baby na tupa? Calf? Ay, hindi. Sheep? Baka yun. Sheep pa. Ha? Yung sheep, lahi nila yun. Sino si Jesus Christ? Lamb. Lamb. Ang nire-require is the lamb. So bakit sinabing Lamb of God, pero yung kay Abraham, ram, ang binigay ng Panginoon sa sacrifice? Jesus Christ is the Son, He is the Lamb. Pero yung panahon ni Abraham, it is the Father that sacrifices. Yung Father ang nag-sacrifice sa Old Testament, kaya ram ang binigay ng Panginoon, which is the Father. Ngayon, pagdating sa New Testament, ang sabi, di ba? Behold the Lamb of God which taketh away the sins of the world. So yung Lamb, anak, ang sinacrifice sa New Testament. Nakita nyo? Old Testament, New Testament is an accomplishment of the Old Testament promise. Pansinin nyo to. Pagkatapos na mangyari yung sakripisyo, ano nangyari? Anong binigay kay Abraham? Di ba pinadami yung kanyang lahi? Tinupad ng Panginoon yung covenant, tinupad ng Panginoon yung pangako sa kanya. Isipin nyo to. We are always expecting that God will bless us. Di ba kaya maraming preacher, gano'n na mag-preach eh. Di ba pag naging Kristiyano ka, siksik, liglig at umaapaw. Pero the question is this, ano ba yung requirement para i-bless ka ng Lord? Si Abraham, kaya siya tinawag na father of faith because of the unwavering belief and trust in His word. Nakita niyo yung belief ni Abraham? Kaya mo bang gawin yun? Actually, tayo mga tao nga eh. Di ba pagka tayo nawawalan eh. Panginoon, binigay mo sa akin, pinahiram mo lang sa akin eh. Di ba naninisip pa tayo gano'n? Tapos kukunin mo rin pala. Tapos yung mga mahal natin sa buhay, di ba pagka lumilisan na, Panginoon, ang dami naman dyan, iba. Bakit yung asawa ko pa? Bakit yung anak ko pa? Para ba sacrifice mo yung iba? Yung anak na lang niya ano kunin mo? Di ba? Para bang okay lang mamatay sila lahat? Marami namang masasamang tao dyan, ba't hindi pa sila? O di ba? Ang dami masasamang tao, ba't hindi na sila, ba't yung anak ko pa? Now, sa Isaiah, pag tinignan nyo,
ang death ng isang tinong tao, o ng matuwid na tao, is what? God's grace. Bakit? Ini-spare ka ng Panginoon, nililigtas ka doon pa sa mga masasamang bagay na pwede kang mangyari sa buhay. Kaya blessed are those that die in the Lord. Kasi kinukuha sila ng Panginoon, nililigtas na sila. Anyways, we will all die. Anyways, we will all go to heaven. Kaya lang, hindi natin pwede pamunahan ng Panginoon. So, pasalamatan natin ng Panginoon. Bakit? Kung nauna sa atin ang mga mahal natin sa buhay, they are with the Lord, enjoying heaven. Now, look at it. Worship. So, ano ibig sabihin ng worship? The sacrifice of love. Pero yun dito, yung love is your deepest love. Yung pinakamahalaga sa buhay mo, yun ang nire-require ng Panginoon yung surrender mo. Eh ano yun? Time. Time? Buhay. Buhay? Sino pa? Buhay, kung wala ka naman time. naman tayo dito. Kung wala ka naman time, hindi ganun. Romans 12:1 and 2. Romans 12:1 and 2. Ano sabi doon? A living sacrifice. If worship is the sacrifice of love, what is the sacrifice? Sa 12, ano yung hinihingi doon? Behold, ang sabi ng Panginoon sa Romans 12:1 and 2, I beseech you therefore, brethren, sabi ni Paul, that ye present what? Your bodies as what? A living sacrifice. As what? Holy and acceptable unto God. Ito mga Kristiyano, maging matalino naman kayo. Huwag kayong susunod. Although sinasabi na isakripisyo mo, ibigay mo yung sarili mo sa anak ng Diyos, it doesn't mean na ipababiolate mo yung sarili mo at yuyura ka ng pagkatao mo to sacrifice. No! Ang sabi ng Panginoon, you sacrifice yourself holy and acceptable. It's not physical. Oo! You sacrifice yourself holy and acceptable. Make yourself holy. Sabi nga ng Panginoon, if you love me what? Keep my commandments. Be ye holy for I am holy. Holy is the requirement of sacrifice. Nakita nyo, nagdudugtong-dugtong? Hindi na-define ni Oxford. Hindi na-define ng mga dictionary. Even si Concordance, hindi na nila na-define what worship means. Very vague yung kanilang definition. Pero sa Genesis, pinakita ng Panginoon, what is worship? If you want to worship me, then what? Sacrifice your deepest love. Meron ba tao dito na mayroon pang mahaligi sa sarili niya? Kaya nga pinagaganda mo sarili mo, di ba? Kaya nga ayaw mo masaktan ng katawan mo eh. Mahalaga sa iyo yan eh. Kaya nga nagagalit ka pagka parang nalipusta ka eh. Di ba? Kaya nga nagagalit ka pagka parang naiisahan ka eh. Because you love yourself. Pero sabi ng Panginoon, you sacrifice that to me. Bigay mo sa akin yan. Kaya nga sabi din ng ano, di ba? Ng salita ng Panginoon. Ang nakay Kristo ay ano na? Bago nang nilalang. At tayong nabubuhay kay Kristo ay ano? Nabubuhay kanino? Kay Kristo. The life that I now live is not mine. It is the Lord. Hindi na para sa sarili. Oo. Ano ibig sabihin? Kung hindi pa nababago ang pagdedesisyon mo, ang disposition mo, o ang pananaw mo sa buhay, wala ka pang sinasakripisyo. Kung hindi mo pa kayang talikuran yung mga dati mong buhay at dati mong ginagawa at dati mahahalaga sa'yo, wala ka pang sinasakripisyo, hindi ka pa nag-worship. Hindi pa niya kilala yung Diyos. Hindi mo pa kilala ang iyong Panginoon. Kaya nga kuminsan may natupagsan ko gabi, meron ko Bible study, tinakal ko yan. Sabi na, meron ko na kayo ng pastor, sinasabi niya, kung talaga mga anak kayo ng Panginoon, bang bigay kayo, ganito ganyan, yung mga tithes and offering, ganito ganyan, nire-require niya lahat, may record pa. Kung hindi ka nagbigay, dapat ganito ganyan, pinupersa niya, kaya nag-aaway-aaway sila sa church. Now, sabi ko ganito, kung alam mo kung bakit ka nag-worship, walang kailangan tumulak sa'yo. Bakit? Ang sabi ng Malakay 3:10, di ba? Bring ye all the tithes in the storehouse of the Lord. Bakit? So that there may be meat in mine house. Why? The church is a storehouse. Doon nyo lalagak yung mga nyo para merong magamit sa gawain ng Panginoon at ang mga tao ng Diyos ay may magamit. At alam nyo ba, pag dumating ang mga calamities, nagkaroon ng tagutom, nagkaroon ng mga yung church mismo mag-feed sa inyo. Paano kayo ipipid ng church? Yung church nagugutom din. Diba? Ano ibig sabihin? It is all an act of faith. Parang ganito, di ba yung mga mag-aasawa dyan? Pero medyo modern na ngayon eh. Di ba, kaugalian na natin, kapag nag-asawa ka ang lalaki, lahat ng sila lunusan na pupunta.
asawa. Pinagkakatiwala mo, di ba pag sa kasal nga, di ba may mga simbol ba yan? Ang aras ay simbolo ng kayamanan, na ang magiging tagapag-ingat ay ang babae. Ibig sabihin, ikaw lalaki, bigay mo yung aras sa asawa mo. Ibig sabihin, pinagkakatiwala ko sa iyo lahat. Pero pag gastadora naman yung babae, Pambihira naman. meron kasing ganun eh. Talagang may ifs and dents pa. Tapos, oo, sugarol pa. Halimbawa, babae, sugarol, asawa mo. Oh, Pagka tapos ganun, hindi karapat dapat yun. Meaning kasi ito, applicable itong sa atin kapag ang isang mag-asawa ay parehong Kristiyano. Saka stewardship yung ano. Stewardship yun. Kasi, kung kaya mo ipagkatiwala ang buhay mo sa kanya, ba't hindi mo kaya ipagkatiwala ang finances mo sa kanya? Eh, isang bayan tutuluyan nyo, isang pangarap ang aabutin nyo, isang klase ng mga anak ang papalakihin ninyo. Kung hindi mo siya kayang pagtiwalaan doon, huwag mo siya pakisamahan. Kumanap ka ng iba na kaya mo pagkatiwalaan. Tandaan nyo. Wala yan po. Hindi ko sinabi yun, pero kung yun ang desisyon nyo, gawin nyo. Pero sabi kasi ng Bible, eto ha, pag nakasal na kayo, ang sabi ng Bible, hindi ka pwede magpakasal hanggat buhay yung kabilang partner mo. At ito na iba eh. Tiisin mo. Ihintayin mo mamatay. May tawag doon eh, pagpe-pray mo na. Lord, kunin mo na siya. Alam ko mahal mo siya, kunin mo na siya. Utang na loob po. Tingnan muna. Muna tayo dyan. Isang muna. Pambira. Okay. Ito. So, ano mo ibig sabihin? Ang unang part, nakuha nyo na eh. Ang unang part ng worship is what? Surrender. Naibigay nila. Ano yung pangalawang part para ganyan ng ano? Dalawa lang yan. Pag nakuha nyo yan, we're all good. Alam ko naman. Pagdating sa worship. Sayang. Hindi pa pala. Ano yung pangalawa? Ang una, kasi sinurrender mo na, di ba? Ngayon, sinurrender mo na lahat, tapos na ba doon? Nag-worship ka na ba doon? Hindi pa. Ngayon, kailangan mong gawin yung act of worship. Nagawa mo yung spirit at yung principle ng worship, naintindihan mo na unawa mo ito pa kailangan mong surrender. Ngayon, number 1 is surrender. Ano yung number 2? Tanggapin. Ako pag surrender mo, tinanggap mo na yun eh. Yung kanina, Romans 12. Alam mo ba yung number 2? 1 and 2 lang yan. Para sa akin, yung iba gagawa sila ng mahabang outline. Number 2, patahimik ah. Walang bubulong? Walang bubulong? Sirat na to. Serve. Sirat ulit. Serve. Willful service. Hindi na kailangan, kung talagang ikaw ay nag-worship at talagang kinikilala mo ang Panginoon, hindi na kailangan na may tao pang iba na magtulak sa iyo para pupunta sa simbahan. Hindi na kailangan may magtulak pa sa iyo para mag-preach ng word. Hindi na kailangan may magtulak pa sa iyo para gawin mo yung mga dapat mong gawin at iwasan mo yung mga mali. Hindi na kailangan na may magpupush pa sa iyo na para paunawa sa iyo na mali yan, masama yan, ito ang mabuti na dapat mong gawin. Kasi doing holiness is part of what? Service. Serving. Kaya nga sabi, acceptable. Diba? Paano Kaya- mo gagawin? Isa-sacrifice yung sarili mo kung pareha pa rin yung dating ginagawa mo, masama pa rin. Kaya pala may mga taong kahit anong yaya mo, walang calling talaga ang Panginoon sa kanila. Hindi sumasama, ano? Because hindi pa handa ang heart nila to worship. Hindi Yeah. pa handa, one, hindi pa handang sumurrender. Two, hindi pa sila handang maglingkod. So service is part of worship. Ngayon ang tanong, isipin mo yung sarili mo. Ano na yung nagawa mo para sa Panginoon? Anong service na nagawa mo sa iyong Panginoon? Tandaan nyo, Abraham prepared. Nag-prepare siya sa pagsasacrifice. Dinala niya din yung wood, dinala niya yung anak niya, yung sacrifice niya. Ngayon ikaw, what have you prepared as a sacrifice for your God? Ako meron na. Oras. Oras pa lang. Nakamahalaga ba? Actually, ang Hindi pa oras naman, na- hindi. Dati wala akong oras magpunta sa church eh. Mas Pero wala, alam niyo ba dati na ang kasi oras- wala talaga akong wala talaga akong oras magpunta sa church. Wala. Parang So, may sinurrender ka na? meron na, isa pa lang. Pero yung oras may spare yan. May spare time lang ang oras. Minsan, spare lang. Natitira lang. Pero kung talagang buong oras sa gabi, on call ka. Pero alam niyo ba na yung binibigay mong oras? Ilang oras pa binibigay mo sa Panginoon? Sagat na ba yun? Maghapon. Dapat na ba yun? Pag nag-asawa ka, ilang oras ang bibigay mo sa asawa mo? Ilang oras ang bibigay mo sa sarili mo at sa mga kaibigan? Hindi sometimes. It's all that time. All the time. Alam niyo ba yung mundong ito, niloloko din tayo pagdating sa oras?
Example ko sa inyo. Ilang weeks sa isang buwan? Apat. Apat. Ilang months sa isang taon? 12. Minsan 3. Ilang weeks sa isang taon? May mga nagtatrabaho, alam nila yan. Ha? Hindi, 165 ano yun, days yun eh. 50 na nakalagay sa kalendaryo natin, sa mga ano natin, di ba? Sa trabaho, 52. 52. Ngayon, bibigyan ko kayo ng math. Kung 4 na linggo sa isang buwan, at 12 buwan sa isang taon, 4 times 12. 60. 60 pa sa kanya. 4 times 12. 48 lang eh. 42. Niloko tayo. There is not. Tapos 48. Para maging 52, ilang linggo ang kailangan mo ilagdag? Ilan ang nabawas sa 52? 4. Ilang Isang buwan linggo sa isang buwan? Isang buwan na nawala. So ilang buwan meron ng isang taon? 12. 13. 13 months. Kasi kung 52 weeks ang nire-require sa atin, meaning to say, ang 52 weeks, May leap year. diba? Ibig sabihin, kahit ang oras, nadadaya tayo. Ngayon, ibig sabihin, kung oras mo ang ibibigay mo sa Panginoon, nadadaya mo kaya ang Panginoon? Unwillingly? Unknowingly? May accident. Paano ibig sabihin ito yan? If you will give your time to the Lord, give all your time. Full time. Meaning to say, whenever the Lord needs you, ang sasabihin mo, tulad ng sinabi ni Abraham, Here am I, Lord. Nandito ako, Panginoon. Ano pa mo sa akin? Pero napansin niyo ba, mas maraming nangyayaring activity every Sunday and Saturday. Yung panahon na kung kailan nasa Panginoon ka dapat, di ba, nandiyan. Dami, sabong. Pag Sunday, Sabong, ang dami. Pagsabong. kahit di ba titino? Nightlight. Nightlight. Birthday. Imagine, Sunday, nagpe-prepare ka, naligo ka na, ang aga mong gumising, nag-prepare ka lahat. Binyagan. Diba? Tapos kung bubukas ka ng pinto, bigla may kakatok, kapatid mo, nanay mo, kamag-anak mo, kukunin yung oras mo. Mamaya na ako darating sa worship na ako darating, sa preaching na ako papasok. Pansin nyo? Kuminsan, ang haba-haba ng buong isang linggo. Diba? Tapos bigla may mag-ano sa'yo, magme-message sa'yo, Ma'am, kailangan po kayo umattend dito, kailangan kayo pumunta dito. Hindi pwedeng umabsent. Oo. Diba? Napansin nyo? Every Sunday. So ito ibig sabihin. Every Friday, every Sunday, there's something to surrender. Isa sakripisyo mo. Kaya nga, yung time mo sa Lord, kaya nga, yung wag mo nang iaano din sa mga I-allocate sa iba. Oh, yun. Yun Saka nga, may pumasok. kaya mahalaga din yung time Isang mo araw talaga. nagbibigay mo. Kung ano yung mahalaga. Oo. Isang That araw is why, ibibigay. isunurrender ko rin kahit yung business ko. Kasi ang business ko, photography and coverages, every Saturday and Sunday. Oo. Eh, may mga Bible studies ako ng Saturday. Kasi dito tayo, Sunday tayo morning dito. Meron akong gagawin na Sunday afternoon. Tapos meron akong Saturday Bible studies. So, ano mangyayari? It's either i-sacrifice ko yung pinagkakakitaan ko o i-sacrifice ko yung ministry. Tulad ngayon, binyag yung apo ko. Pero nandito kami. Dito kami. Mas pinili namin It dito. is a sacrifice that we have to make. Pero yung mga sacrifices na yan, mga petty sacrifices pa lang yan. Bakit? Kasi it does not require your life. It does not require that ang pinaka-importante sa iyo. Testing pa lang, testing. Testing. Katulad kay Abraham. Pero ang kay Abraham kasi, ultimatum agad eh. Ibigay mo sa akin yung anak mo as a form of worship. Wala nang bakit. Oo. Si Abraham hindi siya nakapag-bargain. Kaya nga tinignan ng Panginoon yun, ginawa siyang father of faith. Sino sa atin ang kayang patayan yun? Not even yung mga sumunod na prophets, not even Moses, kaya ano yun, not even Elijah and Elisha. Ito mga gumawa ng mga miracles. Pero yung faith ni Abraham, hindi nila kayang pantayan. Bakit? Because when the Lord requires the most important thing in his life, without a blink, hindi siya kumurap, binigay niya. Si Elijah pinatay niya yung mga propeta ni Baal di ba? Pinapatay niya, tapos nung sinabi nung napapatayin kita, nagtago natakot Tapos sinisi niya yung Panginoon, patayin mo na ako. Takot na takot. Pero Abraham, the most important thing sa buhay niya, hiningi ng Panginoon, binigay niya without question. Now, ano ibig sabihin ng worship? Worship is serving God without question.
Kung ano yung nire-require ng Panginoon sa ibigay mo, it is a practice. Why? Kasi for all eternity, pagdating natin sa langit, yun ang mga gagawin natin eh. To worship the Lord, to praise the Lord. Doon sa oras na ibibigay niya. Pero ito huwag kayong mag-isip na pagdating sa langit, araw-araw ganun ang gagawin nyo. Kaya yung iba ay pumunta ng langit. So sabihin nila, ano yun, everyday doon nagano tayo, Sabi yung balik. diba? Hindi ganun. Tandaan nyo, heaven, hindi siya place of sacrifice. Place of worship siya, pupurihin mo ang Panginoon for the glorious heaven. Ang heaven is glorious, meaning to say what? Wala nang problema doon. Wala nang mag-iisip na masama doon. Wala nang mag-iisip ng oras doon because apostle is non-elemental. Hindi pinag-uusapan ng oras. Bakit? Wala kang gabi doon eh. Dito, kaya ka natutulog, kaya may gabi dito, kaya, kasi katawan mo kailangan mag-adjust. Kumbaga sa ano, pag nandun ka na sa heaven o sa paradise, yung isip mo, kada may gagawin ka, kada ano, lagi kang nagwo-worship sa Kanya, lagi ka nagpapasalamat sa Kanya. At may oras doon na talaga pag tumunog ka na ng anghel, pupunta kayo lahat. Iba yung sa ano. To worship God. Now look at it. Every time na iisipin nyo na nag-worship na kayo, kung mayroong magsasabi sa inyo, ay sama ka sa amin na may praise and worship kami, tanongin nyo, ano ibig sabihin ng worship? Kasi yung worship at saka yung praise, pinagkakaisa nila na parang interchangeable, na parang pinagpapalit nila na pareho lang. Pero no, when you say worship, tandaan nyo, it requires sacrifice. Of what? Of love. You do not sacrifice for anything else but because you love the God. Kaya ka nagsasacrifice. Not for anything else. Lord, kaya ako sasacrifice ko kasi kailangan ko ng ganito. Lord, kaya ako bigay mo na sa akin ko, bibigay ko ang oras ko sa iyo. Nakikipag-bargain ka sa Lord. That is not worship. Kaya pala pang may nagtanong na, punta kayo din sa church namin, mag-worship kami. Ano yung worship? Baka mamaya sagot na, magkakantahan tayo tsaka magkakainan. Di ba? Pag tinanong niyo yung mga ano, ay, kaya kayo nag-church, namin, praise and worship kayo. Very, very ano na yung word na yun, kumbaga gas-gas na gamitin sa Kristyanismo. Pero ang tanong, naiintindihan ba nila? Naunawaan ba nila? Ngayon tayo, alam natin, kapag sinabi palang worship, it is the sacrifice of love. Meaning to say, whenever napupunta kami sa church, we are sacrificing something of ourselves. And sir, Lagi kami sinasacrifice. Tandaan nyo, kapag pupunta kayo sa church na parang wala kayo sinasacrifice, you are not worshiping. Meaning to say, hindi nakikipag-deal sa inyo ang Panginoon, ang demonyo. Bakit? Hindi ka pinipigil ng demonyo eh. Sabi nga ganito yan. Kapag ang demonyo hindi mo na nakakasalubong, matakot ka. Bakit? Baka kasabay mo siya. magkakampi na kayo. Tama. Kaya kayo, pag every Sunday, walang pumipigil sa'yo, walang nagiging distraction sa'yo, mag-isip ka. Kapag ka nagpapasalamat ka. Diba? Ganon. Kapag yung mga taong pinipigilan kayo, pasalamatan ko. Okay, thank you. Ginagamit ka ng demonyo. Ibig sabihin nag-worship ako ngayon. No. Ito yan. Meron pang may mga lagi na pagkanting. May nang kalalakad magkakaroon ka ng mga ginagawa. Meron ako nakita ng isang pastor. Yung pastor na to mentor ko. Nakita ko yung pananampalataya niya. Kaya kahit anong hirap o ano yung dumadaan sa buhay ko, pag naalala ko yung ginawa ng pastor ngayon, sasabihin ko, wala pa ako sa kalingkingan niya. Maliit na lalaki lang yung pastor na yun. Kalbo pa. Nagpipreach siya. Uso pa dito dati yung G-Lighted, di ba? Ay, yung ano? Yung Byron. Ponso. Mga bus. Yung anak niya kasi nagtuturo ng Sunday school. Habang nagpipreach siya, kalagitnaan ng preaching niya, sa harapan niya mismo kasi yung chapel namin dati bukas yung likod eh. Kita mo yung kalsada. Habang nagpipreach siya, yung anak niya, nasagasahan ng Sunday Ponso. Kasi niyatig yung mga bata. Pagkatapos ng Sunday school ng mga bata. Tapos pabalik na siya sa church, nasagasahan siya ng Sunday Ponso. Tapos yung Sunday Ponso, minto. Sa mismong ibabaw, hindi ba galing ng mga driver gano'n? Pag hinto niya, mismo yung bata nasa ilalim ng gulong. Kung ikaw yung pastor, ano gagawin? Pulpito ka, nakita mo na din. Iwanan. What will you do? Nalabas mo. Nalabas. What will you do? Siyempre magugulat niya. Bubulot ka lang. Yung pastor na yon, hindi siya bumaba ng pulpito. Tinapos niya yung preaching niya. Pagkatapos ng preaching niya, pagkatapos ng prayer, tsaka siya lumabas. Sa tinignan niya yung anak niya. Ano sa paglalagay niyo? Gaano kabigat yung sakripisyo na ginawa ng pastor? Kailangan niyang tapusin yung kanyang ginagawa para sa Panginoon bago niya puntahan yung kanyang anak. Why? Kasi nasa isip niya, iligtas naman ang anak ko, whatever happened, he is with you.
sacrifice. Hindi ko alam kung kaya kong gawin sa akin mangyayari. Kayo kaya isipin. Pero nagawa siya nun. Napakakaraniwang tao. Yung pastor ngayon na theological. Yung 316 ang alam niya, ginamit niya sa mission niya, gumawa siya ng maraming church sa pamagitan ng John 316 na. Tinitignan siya, ginagalang siya ng mga pastor na kaibigan niya dahil sa kanyang pananampalataya, not because sa talino niya. You see that? That is the sacrifice of love. May hiningi sa kanya, Panginoon, na katulad ng hiningi kay Abraham. Pero yung sa kanya kinuha. Yung kay Abraham yung hinalik. And then minultiply. Now ikaw, tayo. Introduction pa lang to ng worship. Magbibigay pa tayo ng mga pointers sa susunod. So ano ibig sabihin? Gusto ko kasi na kapag pinag-uusapan natin ng worship, alam natin kung ano pinag-uusapan natin at naiintindihan natin. I am worshiping God or am I praising God? Ang praise ganito yan. Katulad siniminalimbawa ko kanina kay Sir Joel. Kapag pinupuri mo lahat ng magagandang bagay na nakikita mo lahat ng traits ng isang tao, that is praising. Pero when you're worshiping, you are identifying God as the only God, the superior being that is over you. Yung superiority, yung supremacy ng Panginoon as mas higit sa iyo. That is praising. Kaya nga hallelujah, di ba? Ang sabi ng Panginoon, pagdating ng Panginoon, they will sing hallelujah to the Lord. That is worshiping. Kapag nakikita mo na ang kalalagayan ng Diyos at ang kalalagayan mo bilang tao. Meron isang kanta, pinapaliwanag yan. Alam niyo yung kanta na ano? Who am I? Who am I? That the Lord of all the earth. Diba? Ano sunod nun? Know my name. Imagine, ang kalakihan ng mundo. Earth nga lang ginamit ng word dun eh. Pero alam niyo kumanta niyo, naintindihan niya kung anong posisyon niya sa Panginoon. Sa buong mundo na to, gaano ka kalaki? Papaano ang isang taong katulad ko na taga-Binangonan sa laki ng buong mundo napansin ng Panginoon? Nakita niyo yun? And He gave His Son for me. Isinacrifice niya isa-isa niyang anak para sa isang alikabok. Para sa isang napakaliit na detalye ng buong creation ng Lord. Do you know how vast the universe is? Kung gaano kalaki ang universe? And yet when you pray, God attended into your prayer. Diba? Imagine, marami nagpe-pray sa buong mundo. Ako nasa Binangonan ako, isang hamak na tao, isang makasalanang tao. Sa pag nananalangin ako, dinidinig ako ng Panginoon. The God who created the universe. Ang dami-daming creation ng Panginoon. Ang dami-daming nilikha ng Panginoon. Pero sinadya ka ng Panginoon para iligtas. Sinadya ka pa ng Panginoon para i-sacrifice ang kanyang bugtong na anak. Now, pag sinasabi natin nag-worship tayo, what do we sacrifice? What do we surrender? And what do we serve? How do we serve? How do we give our service? Kung minsan nga nangungupit pa tayo eh, di ba? Uy, kumita ako ng 10,000 ngayong ano na to. Pagdating doon sa offering plate, ikaw bibigay 100. Minsan papakita mo pa eh. 100. Pero kung titignan mo, yung bounty ng Lord na blessing na ibinigay sa iyo, ano yung equivalent? Is that your sacrifice? I'm not saying, nagayahin natin yung ibibigay niyo lahat, may pagbenta niyo yung mga ari-ari niyo, dalhin niyo sa church. No! Unless the Lord requires it, ikaw mismo makakaramdam nun eh. Meron pang ang church, ano eh, meron na silang demand, 20%. 20%, 30%, meron pa yung mga ano eh. Actually, tuturo din namin sa inyo eh, first fruit, yung sacrificial giving, yung mga, meron din naman tayo nun. Pero we do it na alam ng tao kung bakit yung ginagawa. At kung willing siyang gawin. Not to require them. Oo, not to require them of ano na gagawin mo ito. Kahit yung tithes natin eh, tinuturo namin sa inyo. This is what we do as the sons of God, as the children of God, to support the ministry. Pero hindi namin yan, okay, magkano sinusweldo mo sana, saan ka ba nagtatrabaho? Yung bukal sa kalooban. Diba? O, dapat ito yung card mo lalagay mo dito para makita natin yung attendance mo. Pag wala ka attendance yan, ibig sabihin 2 tithes ang bibigay mo next week. Hindi tayo ganun. Kasi tinuturo namin sa inyo, this is how we worship. Kaya may sinasabi nila, diba, magbigay ng, yung pagbibigay sa masayang puso. Paano sasaya ang puso mo, hindi mo naman naiintindihan ba't mo ginagawa? Ang Christians, kaya sila masaya magbigay because they know that doon sa pamamagitan nun, they're worshiping God. Diba? Worship nila ang Panginoon, tayo din gano'n.
So ngayon, ibig sabihin, every time na pag-uusapan natin, kasi medyo mahaba-haba yung tatakal natin itong worship, kasi ito isa sa pinakamalalim na dapat matutunan ng bawat Kristiyano.